Isang malaking tagumpay ang natamo ng mga nagsusulong ng hustisya sa bansa matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na magpapatibay sa pagbawi ng mga nakaw na yaman ng mag-asawang diktador. Ayon sa pahayag ng Korte, ang mga ari-arian na nakuha ng mag-asawa sa ilalim ng kanilang pamumuno ay hindi akma sa kanilang yaman at hindi maaaring ituring bilang mga legal na pag-aari. Ang hakbang na ito ay magsisilbing malaking hakbang patungo sa paglilinis ng mga hindi makatarungang yaman sa bansa at magbibigay gabay sa hinaharap na hakbangin ng gobyerno. Ang revelasyong ito ay nagbigay pag-asa sa mga mamamayan na matagal nang naghahangad ng katarungan laban sa mga hindi makatarungang pagkita at pamamahagi ng yaman ng mga nakaraang administrasyon. Samantala, si VP Sara Duterte ay nanguna sa pagkondena laban sa mga diktador ng bansa at nagbigay ng mensahe ng suporta sa mga hakbangin ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, ang desisyon ng Korte ay isang hakbang patungo sa paglaban para sa kapakanan ng bawat Pilipino at isang mensahe na ang mga nagkasala ay mananagot sa batas. Habang patuloy ang mga investigasyon, inaasahan ang higit pang hakbangin mula sa mga otoridad upang masiguro ang pagbabalik ng mga nakaw na yaman at ang pananagutan ng mga nasa likod ng mga kasong ito. Ang mga susunod na hakbang ay magbibigay linaw at magdadala ng higit pang katarungan para sa mga Pilipino na maghahangad ng tunay na pagbabago. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos na hinihinga niya ng tulong etong si VP Sara Duterte or matatalo sila. Which is proof. Gusto niyo ng proof? It happened. It happened 2016. Olat siya kay Robredo. Hindi ko inaangat dito si Robredo, ha. Ulitin ko, hindi ko inaangat si Robredo. We're just being realistic and fact-based. Kung hindi sumama si VP Sara Duterte, hindi mananalo si Marcos. Bakit tuka nyo? Naglaban nga sila ni Leni Robredo. Tandaan ninyo, hindi pa kilala si Leni Robredo noon. Out of somewhere, talagang sumulpot laang si Leni Robredo. And yet, nanalo siya. Kahit paano pang pagbalibaligtarin natin, na kesyo dinaya, bla bla bla. Ako, based on facts lang ako. Hindi naman po napatunayan eh. Hindi naman po nag-ruling ang korte. As a matter of fact, di ba, dapat nga sana paboran si Marcos. Bakit? Sino na nakaupo? Si Duterte. Bakit hindi pinaboran si Marcos? Ibig sabihin, the evidence presented somehow weak. Hindi umabot doon sa sinasabing para sapat na masabing nadaya talaga siya. Pangalawa, during the time of 6 years, kahit papaano, medyo mas umangat naman yung awareness kay Leni Robredo. Umangat yung awareness kasi ang ingay niya, daldal ng daldal, walang hiya talaga eh. I mean, walang hiya, hindi ko sinabing walang hiya na mura. Walang hiya, ibig sabihin hindi siya nahihiya. Talagang ang kapal na mukha eh. Mayat maya nasa television, binabanatan si Duterte. So awareness, talagang umangat yun. At the same time, di ba, kita nyo naman, malamang sa malamang, dahil Vice President siya, nagkaroon siya ng makinarya. So, natalo na nga si Marcos noong 2016. How much more sa 2022 dapat matatalo na siya? Kaya nga humingi ng tulong ang mga Marcos kay VP Sara Duterte. Ginamit ni Amy Marcos yung kanyang pambubula kay VP Sara Duterte. At nabula niya si VP Sara Duterte para tumakbong Vice President. Kaya nanalo ang mga Marcos. Utang na loob ng mga Marcos kay VP Sara Duterte. Hindi ko naman sinabing magbayad siya ng utang. Hindi! Magbayad siya. Hindi gano'n. Yun lamang po sanang patas na pagtingin sa batas. Pagdaan sa due process, ika nga. At the same time, yung banggang hindi gipitin na hindi na makatarungan. Hindi ko naman sinabing paboran.
wag lamang yung hindi na makatarungan na pagigipit kay BP Sara Duterte. Yun man lang sana ibigay sa kanya. Wala eh. Ngayon talagang bastos ika nga. Hindi totoo, bastos talaga eh. Di ba ho? O tuloy. Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nagfa-file or nagcha-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Ayan. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nako. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal. Ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo noon, di ba, yung kay Arnie Tebes, na yung iba dyan kumukontra pa, kaysa bakit daw namin kinakampihan. Hindi ho. Kasi nga po, naalala ko noon, narinig ko pa nga yung kay Topacio, ang nangyayari noon, ang search warrant pala ay dapat detalyado. Ano yung hinahanap? Dapat nakasulat dyan. Saan hahanapin? At very specific. Hindi yung buong farm hahanapan. Ang ginawa daw noon, buong farm ang hinanapan, na wala naman doon sa search warrant. Tapos, bigla may mahuhukay. Alam nyo po ba ang... Hindi po ito lahat May mga matitino pa pong pulis, pero ang ginagawa ng ilang pulis daw, granada lang. Kasi pag yung granada, explosive na po yan, hindi yan po yung baril, mas madaling ibulsaw ang granada. At mas madaling, alam mo yun, iiwan kahit sa ilalim ng bato o sa gilid-gilid ng puno, sa damuhan. Ganun ang ginagawa. Tapos pag nakita yun, naku po, yari ka. Hindi yan bailable. Ganun daw po katindi ang mga galawan ng ilang mga, alam mo na, mga tiwaling pulis. Tila, ito din daw ang ginagawa kay BP Sara Duterte. Yung planong gawin kay BP Sara. Ginawa na nila yan kay Tebes nun. I-google ninyo, sino ang gumawa, sino ang taong nanguna dyan sa search warrant na yan. Hulaan ninyo kung sino. I-comment nga ninyo kung kilala ninyo. I-comment nyo dyan. Kayo mag-comment, kayo magsabi. Yan din ang isa sa mga taong nag-search sa KOJC. Ngayon, ito rin ay may relasyon sa may plano at biglang sumulpot na general dito kay BP Sara Duterte. Kaya makikita mo, may pattern. Simula pa lang yan kay Bantag, kay Tebes, kay OJC, ngayon kay BP Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit sa aking speech pag dyan sa mga rally, nung una hindi kayo umimik kay Bantag. Buti na lang si Bantag igurot at magaling magtago sa bundok. Hindi totoo Di ko alam kung taga saan po siya. Si Tebes, sinasabi ninyo bad boy naman talaga yan, ganyan-ganyan. Ayaw ninyo maniwala na ginagamit yung gobyerno laban sa kanya dahil inggit lang sa negosyo. Inggit lang sa kapangyarihan ni Tebes. KOJC. Yung iba sa inyo naging hesitant pa dahil sinasabi nyo kasi hindi nyo kursunada ang doktrina ni Pastor Kibuloy. Again, paulit-ulit namin sinasabi, it is not about the doctrine of KOJC. Kaming 5 banateros, hanggang ngayon, ay hindi kami kaanib ng KOJC. Never in our life, within that KOJC
na nangyari, ay nilapitan kami at pinilit kaming magpakaanib, pinilit kaming maniwala sa kanilang theology, wala po sa kanilang lumapit sa amin ng ganun. Kaya lang yung iba hesitant kasi ayaw ko yung yung sinabi ni Pastor Kibuloy na Son of God eh. Ako rin naman, ayoko rin naman yun, hindi rin naman ako naniniwala sa ganung klaseng theology. 'Di ba? Yung appointed. Maaring kasi ang hindi natin maintindihan yung maling paggamit lamang nung appointed o siguro yung ibang klaseng meaning ng appointed. Pero gayon pa man, hindi ho tayo sumasang-ayon doon. Oh, ang tanong, dahil doon hindi natin sinuportahan ng KOJC. Yung iba sa atin. Ngayon, eto na. Umabot na kay BP Sara Duterte. Same playbook ang ginawa nila mula simula hanggang dulo. Sabi ko sa inyo, tinitest nila eh. Paangat ng paangat eh. Kita nyo yung level, hindi ko sinasabi mababa si Bantag ah. Pero alam naman natin si Bantag eh, hindi naman po siya yung national figure agad-agad. Pero sinubukan sa kanya. Si Tebes, kilala sa Negros, alam natin yan. Financier yan ng mga Tapos si KOJC, palaki ng palaki, di ba? Financier ng mga Duterte, at saka talagang tumulong sa mga Duterte. Ngayon si BP Sara Duterte na. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo hindi iimik, mga kababayan? At kung umiimik man tayo, samahan natin ng gawa. Samahan po natin ng galaw. Ako nagpapasalamat po ako sa mga kababayan kong nag-message sa akin, lalong-lalo na mga OFW nag-message sa akin na gusto nilang tumulong sa rally. Kahit anong paraan daw makakatulong sila. Kahit nga may mga businessmen akong nakausap na nag-message sa akin nung after ko ilabas yung speech ko na gusto nilang tumulong. Alam nyo, ako, kung ano man ang gusto nyo itulong sa kanila, itutulong natin yan sa kanila. Sa kanila huya, hindi ho dederecho sa akin yan, tutulong natin ho sa kanila yan. Pero alam nyo mga kababayan, ang sana ang paulit-ulit ko sinasabi, dun sa mga Pilipinong nabudol. Diba? Paulit-ulit ko ito sinasabi, tuwan-tuwa kayo nung binabatikos nyo kaming mga hindi naniwala sa Unitae. Galit na galit kayo minumura nyo pa kami, in-unfriend nyo pa nga kami. Sino dito ang mga in-unfriend? Nawala ng mga kaibigan noong 2022 dahil yung mga kaibigan yung OFW, yung mga kasamaan yung OFW, ay galit na galit sa inyo dahil naniwala kayo sa Banateros. Gago! Hindi, marami niyan. Yung mga banat bay. Nung pinupost kita, sinishare kita, nagalit yung kaibigan kong chismosa. Nagalit yung kapitbahay kong chismosa. Lalo na dyan sa Japan. Gago! Pangalanan ko naman Madam Virginia. Yung Madam Virginia. Ang dami nagalit dyan kay Madam Virginia. Kaya tuloy medyo umiwas-iwas sa akin si Madam Virginia noong kasagsagan ng kampanya ng 2022. Kasi nga dami nagagalit. Bakit ka nyo kay Banat Bay? Siguro. Ganon sila. Ganon eh. At itong mga animal na to, tas meron pang vlogger, wag nyo na sasabihin kung ano yung pangalan. Hindi ko na sasabihin, mga nagtuturo din ito. Itong vlogger na to, inututan si Madam Virginia. Galit na galit. Ay, ayoko na lang panggitin ng pangalan yan. Naku po. Hinututan ho talaga. As in, pumunta pa ng Japan, hinututan. Kasi sinisiraan ako, galit na gawag. Huwag mo niwala dyan kay Banat Bay. Iskomunista. Mga ganyan-ganyan pa. Tapos ngayon, di ba? Biglang kamot ulo kayo. Nabudol ako, Banat Bay. Yung mga taga-London ko mga kaibigan. Di ba? Dati dadaldal nyo. Galit na galit kayo. Ngayon, panay ang like nyo. Kamot ulo kayo ngayon. Again, walang problema dyan. Lahat tayo nagkakamali. I understand, lahat tayo nabubudol. Kahit ako, nabudol ako ng mga ex ko. Gago! Hindi. Ang ex ko, nung high school tsaka nung college, yun lang yun. Wala nang iba. Anyway, nabudol din ako di ba? Okay na yun. Ang importante, bumawi ka. Hindi yung
panay like ka na lang dyan, panay share ka na lang, bumawi ka, gumawa ka ng hakbang. Ikaw ang mag-extra effort this time. Kung ano yung ginawa mong pang-aaway sa aming mga hindi naniwala sa UNITAE, pwede ba bawiin mo yon sa pamamagitan ng hindi mag-away, ha? Ha? Mag-participate po kayo. Gusto ko lang sabihin yan. Pasok. ng mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Yon. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment. Yon. Tama. For remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Yun. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Alam mo, yan ang problema sa bayan natin eh. Isang abogado, isang magaling na abogado, alam niya batas. Tapos ang magkokomento sa kanya ay yung mga congressman na hindi mo alam kung saan kumuha ng edukasyon. Country, anong country? Committee. Regards. Hindi mo alam kung saan kumuha ng edukasyon, kung paano naging congressman, yun pa ang pupuna sa kanya. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Malamang! Why for? Alam mo, eto ha, kasi tama nga naman yun eh. Bakit mo lalaksan yung security? Eh, sabi naman ni BP Sara Duterte, kung patayin siya, tsaka lang siya gagawa ng hakbang. Eh, patay na nga siya. Mantakin mo ha, eto. Bigyan ko lang kayo ng alimbawa ha. Patay na si BP Sara Duterte. Binili niya kay John Wick. Binili niya. Eh, bayad na yung John Wick eh. Bakit niya pa gagawin? Common sense eh, putang. Inang tanga-tanga talaga ninyo. Ikaw yung pinagbilinan. Inilathala at talagang iniladlad ni BP Sara Duterte sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo, sinabi niyang papatayin kayo. Pagka napatay ako, papatayin ko kayo. Mantakin mo, sinabi niya yon. So, sa tingin mo kung ikaw yung napagbilinan, gagawin mo pa ba yun? Bakit? Hindi mo na gagawin yun. Una, natanggap mo na pera. O, kung sakaling binayaran ka. Pangalawa, in-announce na ni BP na pag namatay siya, papatayin mo yung ano. O edi, syempre, yung seguridad ng mga binanggit niya. Yung si Marcos, Araneta, Trumales, sigurado. Hindi lang doble, baka triple, baka 50 times, 50 times. Tama, mali? Oh. At pangatlo, mga kababayan, dahil sa tindi ng ganun, kumita na siya. Bakit mo pa gagawin yun? Hindi ka na mababa, ibig sabihin, hindi ka na masisingil ni BP Sara Duterte. Patay na siya. Tatakbuhan mo na yun. I-scamin mo na si BP. Tama, mali? Hindi, kung may utak lang kayo ha, common sense, kung may utak, mantakin mo,
sinabi mo na sa buong mundo? Ako yung binilinan. Madam naman, ba't mo sinabi? Di patay ako nito. Kaya nga wala kayong utak eh. Itong mga nag-i-interpret nito, wala kayong utak. Yung utak nyo naubos na ng pulbos. Bobo nyo eh. Sa totoo lang ang bobo nyo. Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors. Ay, sorry. Ay. Wait. Chotomate. Talay. Basta lang sila tira. Pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense. Especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi direct assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pa-relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Ayan ang sanang gawin talaga ni VP Sara Duterte. Kasuhan niya rin. Sana. Kasi ako naniniwala pa rin ako eh. Naniniwala pa rin po ako sa hustisya, ika nga. Masasabi natin, syempre may a little bit of bias ang ilang hustisya sa Pilipinas. Pero gayon pa man, naniniwala pa rin po ako na meron pa rin kahit papaano, sabi nga ng abogado ko, meron talaga ng mga nababayaran dyan. Pero meron talagang mga matitino pa rin po. Katulad nga po nung nangyari sa aking isa sa kaso, dahil hindi ko na lang babanggitin kung anong kaso. Anyway, marami naman akong kaso. Yung judge, medyo nakitaan namin ng relasyon. Hindi irelasyon in a family or basta ibig sabihin meron siyang kinaugnayan doon sa nagdemanda sa akin. Kaya tila ang bilis nung galawan. At nung amin pong ni-raise ito ay siya po ay nang inhibit na po. Ibig sabihin parang palipat niya na. Ibig sabihin pumayag na siyang hindi siya ang irarapol na uli yung aking pong kaso. Ano po ibig sabihin nito? Although hindi niya inamin na siya po ay bias, wala po siyang inaamin ganun. Gayunpaman dahil sa may nakita kaming a little bit of a link with the person who na nagkaso sa akin, sabi niya, sige, i-inhibit na ako diyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit papaano may nakikita pa rin po akong hustisya in a way sa ating mga courts. At sana, kaya nga sabi ko nga dito, sana idemanda talaga ni VP Sara Duterte. Kasi katulad ng ginawa ng KOJC, dinimanda rin. Baka hindi nyo po kasi alam, hindi lang maingay ang KOJC, hindi lang nila sinasabi para hindi makapaghanda itong mga animal na to. Yung mga lumusob noon sa KOJC ay dinimanda rin. Diba? Sana gawin din ito kasi darating ang panahon. Pagkatapos ng mga administrasyon, malamang yung mga natatakot na judge, baka lumakas na loob. Kasi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!